Panibagong araw, panibagong kaganapan na naman. Kaya tara, samahan nyo kami. Walang ang ganap yung mga person, kaya dito lang muna kami sa bahay. At ito nga si Bunso kung kailan hapon saka natulog, tapos ang gising niyan ay gabi na. Fast forward tayo, ito na nga si Bunso, gising na. Mga alas 8 ng gabi siya nagising, at pagkagising niya ay pinabuksan yung TV saka nanood sa paborito niyang palabas. Ang ganda-ganda nga ng upo niya dyan habang nanonood, habang kagat-kagat naman yung kanyang kuko. Ilang linggo na din namin napapansin yung pagngat-ngat niya sa kuko ng paa at sa kamay. Pagkatapos ng ilang minutong pag-upo, ayan kung ano-ano na ang kinakalikot. At kadalasan naman ang ginagawa niya ay kinakalat lang, hindi naman siya naglalaro. Kahit bilan sila ng laruan, sa una lang sila naglalaro, pag nagtagal na ay tinatapon na. At ito na nga, dalawa na nga sila makulit dito sa labas. Oras na nga ng trabaho ng magulang nila, at yung tatay naman nila ay may meeting sa kwarto, kaya naman lumabas yung nanay niya, kasama naman itong si kuya. Dahil kung saan yung nanay niya ay susunod din siya, kahit magsi-CR lang ang nanay ay doon din siya nakabantay. Pag naman lumabas yung nanay niya, kahit may bibilhin lang sa tindahan at alam niya ay iyak na, akala mo hindi na siya babalikan. Kaya ang ginagawa ko para mabawasan ang pag-iyak niya ay binubuksan yung pintuan at doon siya mag-aantay sa nanay niya. Pero pag nakita niya yung nanay niya, matitigil na yung iyak at aantayin niyang pumasok yung sa bahay yung nanay niya at sisara niya yung pinto. Pero pag si Bunso yung hayaan mo sa pinto na bukas, ay naku, wala pang isang minuto ay nandun na sa labas at kung ano-ano na ang pinupulot, at kung minsan pa nga ay hinihimas-himas niya yung pusa at aso na nakatambay sa labas. Kaya laging sarado yung pintuan namin dahil mahirap nang makagat. At yun na nga ang kwento ng pintuang laging sarado. Charot! Balik na nga tayo dito sa pinagagawa ko. Marami nang ang kalat itong dalawang makukulit, kaya naman dahil sinipag yung person ay nilinis ko muna. At kung kailan ka naman natapos maglinis ng sala, ito namang si Bunso ay pinagkukuha naman yung mga tsinilas at inilagay pa sa sopa. At isa pa sa binabantayan ng person ay laptop ng kanilang ina, dahil itong si Bunso pag nakalapit ay pindot ng pindot. At isa nga ito sa dahilan kung bakit hindi siya nagtatagal doon sa kwarto ng kanilang ina, lalo na kung may trabaho, dahil pipindot at pipindot talaga sa laptop. At kung sinasaway naman ay tatawa lang. Ay, nako. At isa yan sa struggle ng isang work from home na may batang makulit. At kasabay naman noon, nakasanay na din ang mga bata na tulog sa umaga, gising sa gabi. At ito naman, dahil sa paikot-ikot ni kuya at patalon-talon ay naligo na siya sa pawis. At kahit pinupunasan na ay hindi pa rin mapakalitong si kuya. Kaya hindi na ayos ang pagpunas sa sobrang likot. Inabutan na nga kami ng madaling araw pero hindi pa rin tulog itong mga bata. At nung humingi na nga ng gatas itong si Bunso at humiga ay tinabihan ko na at baka matulog na. At bago nga patay ng ilaw ay nag-video muna ako at himala hindi kinuha ni Bunso yung cellphone at nakatitig lang. O siya, hanggang dito na lang, hanggang sa susunod. Maraming salamat.